Pang-apat natin topic, ito. Speaking of kampanya, nabanggit po ng ating Vice Presidente, siguro may 2 linggo o 1 linggo na ho ang nakalipas, mga kababayan, na kumbaga nga, ang sabi niya, wala siyang tutulungan, no? Both side. Hindi niya, dahil ho, lumapit sa kanya ang ating Pangulo, baka pwedeng tulungan mo yung mga tatakbo, no? Na kandidato sa senador, sa administrasyon. So sabi niya, mga kababayan, ng ating Vice Presidente, pass muna ako. Hindi ito yung eksaktong word o eksaktong salita, mga kababayan, na kanyang sinabi. Pero kung iintindihin niyo po, yun ang ibig niyang sabihin. Pass muna ako. O hindi muna ako makikisali, no? Sa election sa 2025. Yun po yung kanyang sinagot sa ating presidente. At ito din po ang kanyang sinagot daw ho sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na hindi muna siya makikisali, no, sa 2025 election. Although hindi po siya tatakbo, kumbaga i-endorso yung mga sa tingin niya nakarapat dapat hong maging senador. Si Bongo. Ano? Tingin ko ho dito sa mga manonood ho natin tingin ko ho imposible na wala pa din nakakita ng tarpaulin ni Bongo, no, sa inyong mga lugar. Si Bongo, nagkalat ang tarpaulin niya, nagkalat yung mukha niyan, no, sa plaque, sa mga tarpaulin. Ang sinasabi, ingat po kayo, ingat po kayo. Oo. Ha? Si Bato de la Rosa naman, nako po, Lord, ewan ko, mahirap po itong manalo. Hindi ko sinasabing huwag nyo iboto, nasa sa inyo ho yan. Kung gusto nyo iboto yan, 2 na yan. Pero ang nakikita ko po, base po sa pag-aanalisa ko, sa galaw-galaw ng politika, yan 2 ho na yan, malamang ho, sila yung nasa mga listahan ng Diretso Inidoro. Mga kababayan, di ba? So ano ho ba ang sabi ng Vice Presidente dito? Hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila, okay? So walang commitment. Sabi ko sa kanila, I want to see the numbers and I want to scan the political landscape, no? Gusto mo ng antabayanan, alamin. Madam, ako na magsasabi sa inyo. Yan 2 na yan, malabo talaga. Mas malabo pa ho sa tubig kanal na makapasok sa Senado. Yun ho talaga ang lagay niyan 2 na yan. Antayin natin ang surveys. Tapos mag-meeting tayo ulit. Pag-usapan natin kung paano makakatulong. Di ho ba, mga kababayan? Nandoon yung meron siyang tutulungan ng mga politiko o i-endorso ng mga politiko ho, mga kababayan. Nandiyan yung antayin natin ang survey, tapos mag-meeting tayo ulit. Pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin namin. 3 para sa kampanya. Bongo, BP Sara, at itong si Bato de la Rosa, magmi-meeting kung paano mananalo. Mahirap po no? Siguro, kung ang mag-i-endorso ho niyan, mga kababayan, kung si Gibo Chodoro ang mag-i-endorso sa kanila, kung si Pangulong Marcos ang mag-i-endorso sa kanila, medyo magkakaroon ho ng konting mapapaisip pa ang taong bayan no? Sige na, iboto na nga natin ito. Ang Pangulo natin ang nagsabi. Ang Pangulo natin ang nag-endorso sa kanila. Siguro may nakikitaan ng galing ang ating Pangulo sa kanila. Di ba? Pwede ho natin gano'n, sabihin natin no? Pero kung ang Vice Presidente pa din ang mag-i-endorso sa kanila, mga kababayan, which is alam naman ho natin, bumagsak nga ho ang rating ng ating Vice Presidente, mga kababayan Nung Marso, kung hindi ako nagkakamali, 63 points yung kanya sa SWS survey. Tapos June lang ho mga kababayan, June pa lang ho. Agosto na tayo ngayon, bumaksak ng 19 points.
no, ang vice presidente. Naging 44 ho, kung di ako nagkakamali do sa numero. Oh. Kung ang vice presidente pa din ho ang mag-i-endorse sa kanila, mga kababayan, no, na sinabi ng ating vice presidente dati na nako, out ako sa susunod na politika. Mukhang ano yun mukhang nahilo na naman ho tayo doon. Magkasalungat yung sinabi nung 2 o 3 linggo makalipas sa sinabi ho ngayong August 8. Bagsak din po ang popularidad, not really popularidad, bagsak din po ang tiwala ng taong bayan sa ating vice presidente ngayon Oh. Alam ko ho, nakaapekto diyan ho, mga kababayan, sa pagbaba niyan, yung nakita at nahalata natin kung paano niya pinatakbo yung Department of Education. Oh, hindi ho napatakbo ng maayos yun, mga bossing. At aminado ho ang ating vice presidente doon na kaya naman ganun ang nangyayari ho o ang pangyayari, mga kababayan, dahil ho, kulang ang kanyang kaalaman, no? Napatakbuhin ho ang Department of Education, mga kababayan. Nasa halip ho umangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas, ang nangyari ho mas bumaba pa ho. No? Ang nangyari ho mas naiwan ho. Kasi syempre yung panahon na nandiyan na siya, nag-aaral pa lang kung paano patatakbuhin. Lalo ho tayong naging atrasado, mga kababayan. So ayun ho, isa sa pinaniniwalaan ko, at yung pamilya niya na din ho, mga kababayan. Yung pamilya na din po ng vice presidente ang isa ho sa dahilan kung bakit lalong bumabagsak po ang tiwala, no, ng taong bayan kay VP Sara. Tatay, kapatid, lahat to bumabanat sa presidente mga kababayan. Diba? Lahat to, pagsampa sa entablado ng mautog, ayan na, umpisa na ang paninira sa ating presidente. Hindi ho sila pinapansin ng mga unang mga Actually ngayon, hindi pa din naman ho ganun talaga sumasagot ang presidente natin. Hayaan nyo sila dyan. Magmautog sila na magmautog, kahit anong sabihin nila dyan. Di ho ba? Kahit anong sabihin nila dyan, walang pakialam ang presidente. Magtatrabaho at magtatrabaho lang ang ating presidente, mga kababayan. Di ho ba? Sabi nung iba talaga, sinisigaw nila, kulit nila. Sabi ni J8, Sir Mark, pakitopic about impeachment po para sa kaalaman nito sa mga viewer po. Talaga bang merong nagsisigaw at talagang merong nagsusulong na ng impeachment sa ating vice presidente? Nako. Yun pong paghiling sa ating vice presidente na bumitaw po o mag-resign doon sa Department of Education bilang sekretarya po. Ilan-ilan lang ho yung pumunta doon, mga vloggers lang. Nagtagumpay naman po sa kanila, nagtagumpay naman po, no? Doon sa hangarin. Ako, ito, lalo na kapag pagpapa-impeach sa vice presidente, ang isisigaw po, tapos talagang nagkaisa ang sambayan ng Pilipino. Nako, magagalit ang mga niyan. Nasa kabilang panig, tapos makita mo talaga, libo-libo, milyon-milyon, no? Ang pumunta. Nako, naloko na. Nahilo na ho lahat sila. Tapos biglang pumasok yung ICC, biglang pumasok yung Interpol ho.